Nanonood sila. Miss Maharlika, napakaganda ng inyong pag-expose kagabi sa inyong program, yung Boljakan TV mo, kung saan ipinarinig mo sa buong daigdig how dangerously and pathologically can afford to be lying through her teeth. Itong si First Lady Araneta Marcos, nang sinasabi niyang parang si Tonying ay hindi niya close, yun ay isang interview na ginawa sa isang mabuting layunin, at nang iparinig mo, 2022 pa ay nag-I love youhan na sila. At sila pala ang operator sa paggurgur at pagligwa kay Attorney Vic Rodriguez at kay Attorney Trixie sa Malacanang dahil hindi niya nakokontrol at nadidiktahan sa gusto niyang mangyari, at dahil nakikinig ang Pangulo ng Bansa sa kanyang appointed na mga cabinet secretaries. The way this First Lady, kung si Attorney Glenn Chong pa at si Sastro Gando Sasot, the full lying lady, lubusang sinungaling, na Lisa Araneta Marcos, ano po ang gusto mong ilinaw kung bakit kailangang maintindihan ng mamamayan that this is nothing personal between you and her or siya at ang asawa niya, kung bakit mo ibinubulgar na ito ay isang malaking pinunduhan at pinagplanuhang gimmick itong interview kay Taberna with Lisa, at anong purpose na nakikita mo dahil na-booking mo na all along sila pala ay magkakasabwat na since 2022 pa? Yes. Unang-una sa lahat, ang intensyong ito ay hindi para personal or political ambition dahil hindi po ako qualified. Okay? Ito pa intensyon para malaman ng taong bayan kung anong gobyerno ang meron tayo ngayon sa Pilipinas at kung anong klaseng presidente si Marcos Jr. na siya ay kinokontrol ni Lisa Marcos. Doon sa interview na yon, mga kababayan, ipinakita lamang, interview ni Taberna, ni Lisa Marcos, pinakita lamang niya sa taong bayan kung gaano siya kababa, kung gaano siya kapikon, at naipakita kung anong klaseng pagkatao meron ang First Lady at kung anong klaseng gobyerno meron tayo na sa kabila ng kanilang dramatization, or I call it Drama 101, ay kunwari dumaan si Taberna sa proseso na kailangan dumaan sa secretary para lang mag-grant yung interview na yon. Doon sa expose na yung audio na pinakita ko the next day, you know what, mga kababayan, na-receive ko lang yung audio video na yon right after nung nagpa-interview etong si Lisa Marcos. From a random, person na nag-send sa akin ng email na hindi ko naman kakilala. Miss Maharlika, ang sabi sa message na actually matagal na yan silang magkakilala. Etchos na lang yan or chika-chika na lang yan. Actually, alam ko naman po yan kahit na wala pa yung audio na yan. So, ito'y pagpapatunay na talagang ginagago tayo ni Lisa at ni Marcos Jr. Na ibig sabihin, nung time pa lang, nung September, ay si Lisa talaga ang punot dulo kung bakit may lumabas na mga panira noon kay Attorney Vic Rodriguez at kung bakit natanggal si Attorney Vic Rodriguez. Kasi initiated talaga ni Ahas. At kung mapapansin niyo doon sa audio video na pinarinig ko sa inyo, that was September nung kinonfirm niya o minessage siya kay Taberna na, hey, di ba? I have a latest marites for you na Vic is out. So finally, wala na talaga si Attorney Vic. Even, sabi niya, wala nang chief of staff or, or anything, sabi niya doon, sa audio na yon. So malinaw na talagang itong si Lisa, hindi lang pambansa national problem, pambansang marites din. Na if-norward niya kay Taberna kasi meron silang communication, meron silang agendang dalawa na kapag may gustong ipasira si Lisa, o may gustong kunyari, maggawa ng kwento kung kanino man, not only kay Attorney Vic, ay gagamitin niya si Taberna, yung platform ni Taberna, para mag-expose. Kasi nga, pareho silang nakikinabang sa isa't isa. So doon to, yung the whole interview na yon, talagang, sabi ko nga, kung ang Pilipino ay mahal niyo pa ang inyong bayan, yun na yung pinaka-hudyat kung bakit kailangan kayo mag-speak up. Dahil nasa kumunoy o nasa
mababang, na pinakamababa na ang sitwasyon ng Pilipinas dahil pinapatakbo ang ating gobyerno ng ganitong mga pulburonic at bangag-bangag na tulad ni Marcos at ni Liza. Maria Maharlika, Thank you. having worked with a former president, no, na very professional yung staff, yung vetting process, lahat, no. That interview, that voice tape was horrifying to hear, and what its implications are, diba? So, but on top of that, no, yung sa akin, kasi every time I listen to you, hinihikayat mo ang ating mga kababayan. Yes. But it seems to me like, yes, maraming maisog, damog kaisog ng Pilipino. Pero sa gobyerno, maraming tahimik, maraming naduduwag. Those who can do something about it, tahimik sila. So, yun yung balanse dito. Yun yung sitwasyon ngayon. No? So, yun lang yung gusto kong sabihin dito na nakita ko. No? Very horrifying na ganyan-ganyan lang. Kasi ito, mga posisyon na ito, kasi nang nakikita ko kasi sa kanila, no, ang tingin ni Liza Araneta Marcos sa posisyon ay lisensya. Yes. Lisensya para talagang magnakaw, magmaniobra, at saka siya yung boss. Siya magmamando. Nung panahon ni PRRD, hindi ganon. Ang posisyon, hindi ko ito sinasabi lang, ang posisyon ay isang responsibilidad. At meron kang sagutin. At maliwanag si President Duterte sa amin noon, huwag kayong magnakaw sa Pilipino at magsulbi kayo sa taong bayan. Ganon lang. Pero ito, no, ito nakakatakot. Yeah, Ms. Maharlika, before your continuation, magre-react si Atty. Glenn Chong doon sa binanggit mo na ito ay napakadelikado sapagkat pinasakay nila ang taong bayan. Akala nila pwedeng maluloko doon sa kagaya ng scripted drug haul nila sa Batangas na nabuking. Inulit niya pa ulit at pinapalabas niya na para bagang siya ay kinakawawa sila, inaapi sila, at ginamit pa itong kanyang media retainer na noon pa man pala kasabwat niya na sa mga special PR operations para magsira ng mga nasa gobyerno o target personalities. So, in other words, Eric, parang meron silang modus operandi. May modus operandi. Meron silang Atty. Glenn, thank you, ma'am. Yes. Atty. Glenn Chong, your reaction to that? Unahin ko muna yung sinabi ni Ma'am Lorraine na yung mga nasa gobyerno, tahimik. I can probably offer you a glimpse of what they have because the other week, may tumawag sa akin na agent ng law enforcement agency. Na hindi ko lang sasabihin kung ano kasi baka ma-pinpoint. Magurgur. Tumawag siya sa akin at sinabi niya, I'm very amazed. Alam niya yung issue. Of course, nasa law enforcement agency, alam niya si Maharlika, alam niya kayo. At tayo, sabi niya, please madaliin nyo na. Ito yung sinabi niya sa akin, please madaliin nyo na yung ginagawa ninyo. We cannot stand it anymore. Active to na nasa law enforcement agency. Sabi niya, please madaliin nyo na yung ginagawa ninyo. Kasi hindi na namin matiis. So nakikita at nararamdaman na talaga. Nararamdaman nila yun. Course, but only that, they are helpless because ang kabuhayan nila nakasalalay sa kanilang Career, trabaho. kabuhayan, at seguridad. Tsaka mga power trippers itong mga ito. They cannot assure, even if they're in law enforcement, they cannot assure themselves of their safety, their livelihood. So, it's up to us. Tatlong general, pina-floating na, or apat. 5. Lima, Eric. Mga major general to, tag 2-star. At saka yung during the turnover of the Chief PNP, di ba, yung kinwento natin dito na it was supposed to be General Peralta who was supposed to be the Chief PNP. Nakahanda na. Andun yung buong pamilya niya, kung saan-saan nang galing yon. And then ang in-announce ay si Barbil. Walang respeto ito sa mga military and uniformed personnel. Wala. Ma'am Lorraine, I think I can offer another glimpse there. Si Marbil was formerly regional director ng Region 8. Yes. Si Tambalostos. Most likely naglakad dyan. Siya naglakad doon. Pero you know what? Yesterday, I think, pumasok ulit yung sinabi mo sa akin, yung kay Peralta, kay Marbil. Pumasok ulit sa isipan ko. Sabi ko, kawawa naman yung pamilya ni General Peralta. Kung ako, mag-resign na lang ako to preserve my dignity. Now, going to my comment kay Ate Ken. Sinabi ni Ms. Maharlika. Yung sinabi niya, meron tayong mga kababayan na legal maxim. It's actually a Latin maxim. Falsus in uno, falsus in omnibus. Falsus in uno, falsus in omnibus. In common law, sa England yan. Pag sinabi mong common law, it's unwritten law. If a witness testifies on one thing and it is proven to be false, everything else that the witness says is false. False is in uno, false in one, false in everything. So that's how I react doon sa
sa drama ni Lisa Marcos. Oh. Yung sinabi niya na 1 hour yun. Lahat ng sinabi niya, mali yun. Kasi meron akong isa, example. At sinabi niya, nandun si Glenn Sung sa mga meeting. Inamin niya yan. And thank you, Lisa. You're such a... Truthful, honest. No. Partially true. Partially true. No, hindi siya truthful. Okay. Ma'am Lorraine, Ate Claire, Kuya Eric, hindi siya truthful. She's just simply tactless. So, inamin niya na nandun ako sa mga meeting, hindi naman lahat ng meeting. Kaya sabi ko, hindi truthful eh. Okay. Remember, but not you because they hate you so much. So, that meeting, wala ako doon. Yung sa Smartmatic Operations. Yun. Sinabi niya, nandun naman si Glenn Sung sa lahat ng meeting eh. Nandun siya sa counting. Ay, excuse me, Lisa, but not you because they hate you so much. O, yan, false na yan. O, ito pa, sinabi mo. Hindi mo ginumbag yung asawa mo. O mabait ka sa mga empleyado mo. Natandaan mo, ito, balikan kita. Lisa, makinig ka. Nandun ako sa mga meetings mo, right, di ba? Ng kampanya. Nandun tayo sa conference room. I was here, you were seated across me, tas may Indian na nagpipresent ng mahilig talaga ito sa foreigner. Yeah. May sa Indian foreigner. na babae na i-explain ng kanyang app, voting app. Tapos biglang nawala yung internet. Pinatawag mo, Lisa, si Adrian. Yung in charge ng internet. Tapos, dito ka. Kung ako si Lisa dito, dumating si Adrian, nakatayo si Adrian, sinakal mo. Ginanyan mo. Ibalik mo yan ngayon. Are you kidding me? She was seated. I was seated across there. Doon ako nakaupo. Terrible. Are you serious? Nagulat ka. Yes. There were other witnesses. Everybody else was nagulat. So terrible. Kasi ginanya niya. Ibalik mo yan. She can afford to Of do course, that. nakaupo siya. So, yung kamay niya nakatanga. Ibalik mo yan. Ngayon. Siyempre, ang First pobre time mo si ito Adrian. na-reveal dito, ha? Yes. Nananakit siya ng tao. Ito yung first time na marami tayo, may But action. does he do that to the president? Malamang, binato nga, may sinuntok ka niya sa Yes. mata eh. Yes, daw si Maharlika. Attorney Glenn, hold mo na. Okay. At nadagtungan ni Miss Maharlika ng revelations niya. How serious is this, Miss Maharlika, that this First Lady is capable of physically harming the President, It was the violent. staff, and even the people that she hates, including the Vice President, and like you and like us? Yes, it's possible talaga na nanakit siya dahil yung issue na inilabas ko rin na ginombag ni Lisa si Marcos Jr. noong September, on the way sila sa New York, Grabe. mga kababayan, ayan, Yeah. on the way sila sa New York ay ibang, kumbaga, ang isa sa aking puting ahas doon si Attorney Glenn at meron pang iba na nag-match talaga yung information na si Lisa ay ginombag niya si Marcos Jr. nung sa eroplano pa lang, papunta sila sa New York sa kadahilanang pinirmahan ni Marcos Jr. ang Chief of Staff appointment ni Attorney Vic Rodriguez. Yeah. So, sorry, medyo na-interrupt lang ako. Sa akin ba yung nagre-ring? Sorry. Wala sa amin. Sa iyo, Miss Maharlika. Sa akin? Oo. Okay, but anyway, sige, tuloy ko. Talagang, sabi nga ni Attorney Glenn Sung, kitang-kita naman na kung mali ka na dun sa, yung testimonya mo, mali na dun sa una, yung testigo mali na. So, lahat ng sasabihin niya mali na dahil dun sa isang kasinungalingan niya sa kanyang interview with Taberna na sinasabi na nagkakilala kami in 1997. Isa pa yan. At pumunta ako sa bahay niya at nag-video. Alam nating lahat, during that time, wala pang video, wala pang telepono na pwede kang mag-video. Analog pa lang tayo during that time. So, ang dami talaga niyang kasinungalingan na, sabi ko nga eto na dapat na kumilos na yung taong bayan na magsalita. I believe, itong men and women in uniform natin, nag-aantay din sila sa taong bayan na mag-speak up. Kasi nga, syempre, pinoprotektahan din naman nila yung pamilya nila, yung trabaho. At naiintindihan natin yan. The fact na si Liza, based sa interview, pwede naman siya tumawag sa Romania para what? Para manggurgor. So, yun din siguro yung takot ng men and women in uniform natin. Kaya, siguro nga sa ibang bansa, yung mga gantong klaseng iskandalo na ginagawa ng First Lady o ng administrasyon, dapat wala na sila. Dapat kusa silang umalis dahil kitang-kita na ng taong bayan kung gaano sila talaga
ka-abusive dito sa power na lasing na lasing sila masyado. Briefly naman, balik ko sa iyo. There is no reason for Attorney Glenn Chong na magsinungaling sa harap ng mamamayan sapagkat tinataya niya dito ang kanyang integridad, ang kanyang personal na pagkatao, at ito ay direct account niya. Very spontaneously na inilabas mo, Attorney Glenn Chong. Marami kaming nakakita. Ang ganito, at ito ay open na nangyaring insidente. Ma'am, nakakabahala ito kasi may iron siyang statement, mga kababayan, dito na huwag nilang sabihin na akong in charge dito sa gobyernong ito na nakikialam ako dahil kung akong in charge, patay na sila. Ako pa. Ipapakita natin ito at ito hindi niya dininay na kumakalat ito sa social media. Miss Maharlika, dugtong ba ito sa nire-reveal ngayon ni Attorney Glenn Chong ng pananakit niya sa staff, pananakit niya kay Presidente Marcos Jr. na nasaksihan ng maraming mga officials doon sa loob ng presidential plane nang sila'y papunta sa Amerika, at ito ngayon ang pinagmamalaki niya na ako pa, patay na sila, at pati yung connection sa Romania. Romania na alam natin, at sa Turkey na may mga special na upahan na mga assassins o mga for hire na mga mamamatay tao na pwedeng palabasin lang na hindi sa Pilipinas nangyari. Miss Maharlika, ito, babasahin namin ito. At ito ay nakapublish online sa maraming social media platform at pati sa The Daily Tribune. I never went to boarding school. Yung pinapatamaan niya dito siguro sila Inday Sara, si BP Sara. You know how painful that is for me. Nag-boarding school daw siya. But that's what my husband wants. O sige, yan ba ang under? Dahan-dahan sila. If I'm in charge, lahat sila patay. Ako pa. Miss Maharlika, your reaction to this very jolting revelation na ipinakita ni Attorney Glenn Chong ngayon kung paano nangyari ang ganitong penchant na magkaroon ng pananakal, pananakit at threatening and intimidation ang First Lady. Well, sabi ko nga kagabi, ang interview na yon, dahil bangag si Liza, maaring nakatira siya, kung ano man ang tinira niya. Di ba? Yun yung subconsciously nasa mind niya. O sabi nga ng friend ko kagabi, ay ang tawag dyan ay Freudian slip. Yeah, right? So napanood nyo. So ibig sabihin, nasa mind niya yon, na hindi niya napigilan. Di ba gano'n naman tayo, minsan pagpagod tayo, sa sobrang pagod natin, hindi sa nakatira tayo, yung mga nasa mind natin na ilalabas ng ating bibig kung tayo ay nasa gitna ng kwentuhan o anuman. So definitely, yung mind ni Liza during that time, dahil bangag na bangag siya, punong-puno siya ng galit, at nasa isip niya, kaya ko kayong ipagurgor. Tatawag lang ako, you know? At yung mga issue na siya ay nandiyombag, 100% totoo yun. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Okay? Hindi siya pwedeng magsinungaling dahil maraming nakawitness. Hindi lang si Ivan Oy, Attorney Glenn Chong ang nakawitness doon. Alright? So, makikita mo naman na yung ang ginagawa ni Liza talaga, particular doon sa interview na yon, yun ay cover up, at doon natin siya lalong nahubaran kung anong klase yung pagkatao niya. So, hindi na po kaduda-duda yan na yung pagpapanggap ni Liza na mabait siya, mabait yung pamilya nila. It's all bull. It's all kasinungalingan. Gusto kayo na namang linlangin, magpa-victim. So, the more na nagpapa-victim sila, the more na nalulubog sila. Kasi smart naman ang Pilipino eh. Yeah. Yun nga lang, hindi pa lubos na lumalabas lahat. Kasi maaari ngang natatakot na magurgor katulad nung tumawag sa iyo, Attorney Glenn Chong. At actually ngayong araw sobrang naubos yung time ko sa mga tawag ng mga tao from the government na the same sentiment na, Miss Maharlika, matagal pa ba to? Sabi ko sa kanila, Sir, I think, you know, I know you guys are ready, pero kailangan siguro talaga ang buong sambayanan ang magsalita. Dahil pag ang sambayanan ay lumabas na, at nagsabi na ayaw na namin sa ganitong bangag na administrasyon, I think lahat susunod na. Okay. So yun yung nakikita ko. Thank you, Ms. Maharlika. Ma'am Lorraine, go ahead. I would like to take the lead of the Vice President. I want to follow the lead of the Vice President. Na